Ang kordero ng Diyos. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, naririto ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siyang tinutukoy ko nang sabihin kong dumarating na kasunod ko ang isang higit sa akin sapagkat siya na bago pa ako ipinanganak. Hindi ko rin siya lubos na nakikilala noon, bagamat ako'y naparitong nagbabautismo sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. Ito ang patutuo ni Juan. Nakita ko ang Espiritong bumababa buhat sa langit, gaya ng isang kalapati, at nanatili sa kanya. Hindi ko nga siya lubos na nakikilala noon, ngunit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig ang nagsabi sa akin, makikita mo ang Espiritu na bababa at mananatili sa isang tao. Siya ang magbabautismo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nakita ko ito at pinatutuhanan kong siya ang anak ng Diyos. Yan po ang nilalaman ng kordero ng Diyos. Kuya Diyos. Mga kapatnubay, ang kordero ng Diyos. Ayon po kay Juan Bautista, ang Panginoong Jesus, ang kordero ng Diyos. Bago pa siya ipinanganak, siya ay nandyan na at pinatutuhanan po ni Juan Bautista. Ang Panginoong Jesus ang bugtong na anak ng Diyos. Dahil habang binabautismuhan ang Panginoong Jesus, bumaba sa kanya buhat sa langit ang Espiritu Santo. Ayun. Maliwanag ko, napapakinggan ho ninyo at nakita ko at pinatutuhanan kong siyang anak ng Diyos. Ay hindi ordinaryong tao, Kuya Ber. Ay yung iba pinalalagay na tao lamang ang Panginoong Hesus. Ano masasabi ninyo? Alam mo, Kuya Min, katulad ng binasa mo sa unang talata, sabi ni Juan, si Jesus ang kordero ng Diyos. Kailan ginaganap sa ating simbahan na sinasabi natin ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan? Mapapalad ang tinatawag sa piging ng Panginoon. Si Jesus ang nag-alay ng buhay. Siya ang korderong bumaba mula sa langit upang ialay ng Ama bilang sagisag ng pagtubos niya sa ating kasalanan, ang kanyang katawan, ang kanyang dugo. Ito ang kordero. Sabi nga niya ni Juan Bautista, hindi ko siya lubos na nakikilala, pero ang nagsabi sa akin ay ang nag-utos upang ako ay magbautismo. Sino ito? Ang Ama. Ang Ama ang nagpaliwanag at nagbigay ng liwanag kay Juan Bautista upang ipakilala ni Juan Bautista ang Panginoon sa Israel. Pero nakakalungkot, hanggang ngayon, marami, siguro mga 1 or 2% lang ang nananalig sa mga Hudyo na si Jesus ang siyang Mesaya na kinikilala nilang anak ng Diyos. Yun. Nung pala, dito pala, ilang porsyento? Mga 1 o 2% lang. Naniniwala sa kanila. Sa 100, 2 lang. Mabakwang pala dun sa lugar na yun. Ano? Samantalang, ano kaya, ang Bible ho ba, sa palagay ninyo nagkaroon ng iba't ibang mga interpretasyon? Kasi nga, Kuya Min, kaya hindi nga mapaniwalaan dahil nga sa sinasabi ng Biblia. Dinidiretso nila ang kanilang pagbabasa, lalo na yung mga Hudyo. Sino nga ba namang maniniwala kahit kung ikaw ay Hudyo, Kuya Min? Sasabihin mo ng propeta na manggagaling sa lipi ni David pagkatapos mapapaniwalaan mo na ang Mesiyas ay nanggaling sa lahi ni Maria na isinilang sa sabsaban.
Mapaniwalaan mo ba yan? Na siya nga ba ang Kristo? Siya nga ba ang Mesaya? Hindi. Di ba? Bakit ho ngayon napapansin natin marami ho sa mga nagtuturo ng mabuting balita mas marami ang kanilang kinukuha sa Old Testament kaysa New Testament. Alam mo, Kuya Men, yun nga ang nakakalungkot. No? Pero, kung titingnan mo, Kuya Men, merong sinabi ang Panginoong Diyos na hindi na dapat balik-balikan pa yung kautusan na may talokbong. Na, kasi ang may talokbong ay natatakot sa liwanag. So, kung titingnan mo, hanggang kay Kristo na lamang yung lumang tipan. Ito ngayon, sa atin ng Panginoon, iba na. Hindi na dapat lilingunin pa yung lumang tipan, kundi maging sagisag na lamang ito sa atin. Kasi noon, kung titingnan mo, yung utos noon na kapag nagkasala ang tao, ay dapat mag-alay ng hayop na may buhay. Ginagawa pa ba ngayon ito? Hindi na, di ba? Bakit kung talagang susundin mo ang salita ng Diyos, katulad ng sinabi niya, dapat tuparin to hanggang sa wakas ng daigdig. Ba't hindi natin sinasagawa sa ngayon? Yun dapat pag mag-alay tayo pag tayo magkasala, mag-alay din tayo ng mga hayop, ng buhay ng hayop, at ito ang isasabog. Kasi nga, inamend na ng Panginoon ang kanyang iniaalay, ang kanya ng buhay. Kaya ito na ngayon ang iniaalay natin sa ating mga altar. Hindi na yung buhay ng mga hayop. Kasi ang buhay ng hayop kailanman ay hindi makakapagdala, at ang dugo ng hayop hindi makakapagdala sa langit sa taong nagkasala. Pero ang Panginoon, dahil bukat siya sa langit, siya'y namatay, inialay niya ang kanyang buhay, inialay niya ang buo niyang pagpapakasakit, ang laman niya at ang kanyang dugo ay tumulo ng dahil sa paghuhugas ng kasalanan ng tao, hindi dugo ng hayop, kundi ng dugo ng bugtong na anak ng Diyos na naghugas ng kasalanan ng lahat ng tao. Ito ngayon ang ating iniaalay tuwing tayo ay may misa sa iglesyang itinayo mismo ng ating Panginoon. Ang kanyang katawan, ang kanyang dugo, ang iniaalay natin sa ating banal na misa na siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya ang sino mang membro ng kanyang iglesia na nagkasala, dapat mag-alay siya at magsimba at humingi ng kapatawaran sa Diyos. Ialay niya sa presensya ng Panginoon, ng banal na Espiritu, yung korderong iniaalay ng mga saserdote o ng mga pari sa ngayon, upang mapatawad ang kanilang pagkakasala. Hindi na laman at dugo ng hayop, hindi na ang buhay ng hayop. Si Kristo'y minsan lamang nag-alay ng kanyang buhay. Hindi na niya kailangan ulitin ito. Pero binigyan niya ng kapangyarihan ang kanyang mga alagad upang ang ginawa niyang ito ay ulit-ulitin at alalahanin ng bawat mananampalataya na kabilang sa kanyang iglesia.